Di ba? Di ba? Violation of Section 8 of the Code Conduct Ethics Standard for Public Official. Para po naman doon sa mga hindi nakakakilala kung sino itong nung 2017 ay sinabi na convicted sa falsification of statement and liabilities, eto po yung video niya mga kababayan. No? Gustong sumikat siguro, kaya bigyan natin ng tsansa para sumikat. Nasaan ba yun? Ito Ayan, ito yung gagalit siya dun sa EDSA. Impound to Di ba? Hindi pwede i-impound to si Boss Impound. AKA Babyface, mga kababayan. Sabi ng Yaka, Mark, saan mo naman hinugot yung tawag na Babyface? Babyface naman, mga kababayan. Panoorin para kasama siya doon sa nagrally, doon sa INC, at siya yung sumisigaw na hindi daw po pwedeng i-impound yung mga ihinambalang na mga sasakyan doon sa EDSA. Ayan po. Hindi pwede i-impound to Hindi pwede i-impound to. Okay. Hindi pwede i-impound to. No, hindi na. Di ba? Hindi pwedeng i-impound to. Nakailang beses na ulit. Si Sir, hindi pwede i-impound to. Hindi pwede i-impound to. Hindi pwede i-impound to. Sabi ni Ma'am Chris Rose, Nyek, ang ngangit naman. So, ganda-ganda na nga ng pagpapakilala ko Sabi ko nga, babyface na Di ba? Tapos doon sa mga ibang vlogger, ang tawag nila, Tatay Rani. No, siguro, ayaw nilang tawagin na chairman o councilor Rani, baka maungkat yung kaso noong 2017, mga kababayan. Sabi ni Archie Beroya, may kaso naman pala, graft and corruption, pasok sa falsification of public documents. Sabi yan ni Sir Archie Beroya. Wala ring napala si Marcoleta sa pagbibida-bida, pag nakulong, wala nang makakatulong. Kahit si Duterte, zero na din sa mga, zero na, di nga niya matutulungan sarili niya No, laya. May tanong ako sa inyo. Ma'am, actually, mamaya na. Mamaya ako itatanong sa inyo yun, no? Paalala nyo sa akin yung itatanong ko, baka makalimutan ko. Tuloy! Hindi nyo pwede i-impound to po. Bias na. Putik na yan. Inihambalang, iniharang doon sa EDSA yung mga sasakyan. Tapos, ngayon, syempre, gagawan po ng legal na action, sasabihan doon sa taong mag-i-impound. Bias na bias ka. Siguro po nung pinanganak si Sir, nahulugan ng pinya sa mukha. Wag natin tuloy yan. Tuloy. Hindi, bias ka. Bias na bias ka. Hindi, bias ka. Ibigay ko kami. Bias ka. Sabi ni Alex the Great, Jollibee, gustong i-boycott na rin ng mga DDS yung Jollibee kasi pinuntahan daw ito ni PBBM sa Canada. Sabi ni Ryan Geronimo, napanood mo ba yung rally doon sa Canada kay BBM? Nakakahiya, bongbong addict daw. Shame on you. Ay wala. Putek na yan. No? Ilang piraso lang yung nag-rally doon di ba mga kababayan? Tanggalin natin si Boy Piña. No? Pumunta tayo doon sa sinasabi niyong tungkol sa Jollibee. Eto daw gagalit kasi yung mga DDS sa Jollibee. Bakit po? Yung Prime Minister ng Canada at si Pangulong Bongbong Marcos ay bumisita po sa Jollibee, mga kababayan. Kaya ang sabi ng mga DDS, sabi nila, i-boycott na natin yung Jollibee. Ilmer Sonrevilla, shout out sa iyo. I-boycott na daw yung Jollibee. Tampino TV, narinig niyo ba yun? Ayan sabi, sa mga kapwa ko nagmamahal kay Tatay Digong, huwag na huwag tayong kumain ng Jollibee. Buong Pilipinas, malugi sana kayo. Una ko pong tanong, mga DDS, magagalit sa akin. Una kong tanong, baka naman wala kayong pangkain sa Jollibee. Kaya ibino-boycott nyo. Baka naman talagang hindi kayo nakakakain sa Jollibee. Kasi hindi ang totoo naman kasi ngayon medyo kahit papaano may kamahalan na din po ang Jollibee, di ba?
mga kababayan. Baka naman talagang ano, paano naman piso kada comment pinagtatiyagaan nyo. O, alam nyo ang napapansin ko din sa mga DDS? O yan, hindi lang ako ang nagsabi, si Elmer din. Baka walang pambili, nirarason na lang ang boycott. Alam nyo, napapansin ko sa mga DDS, parang sila na lang ho yung ano, mahirap sa Pilipinas. No, hindi ko naman po inahamak, mga kababayan. Bakit? Parang puro sila po yung angal eh. No? Oh, naghihirap na ang Pilipinas. Tingnan niyo po yung mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga sumusuporta sa gobyerno. At lalong-lalo na po yung mga kakamping, mga bossing. Ano po? Yung mga kakamping, hindi mo maririnig yan na umaangal. No? Pero maririnig mo, nung nakaraang taon, ang sasabihin, nasa na yung 20 pesos na bigas? Naku, hirap na ng buhay. Hirap na. Pero tayo ho, wala lang, cool lang. Naiintindihan ang sitwasyon ng ating bansa na muling iangat, itaguyod ang ating bayan ay hindi kaya ng isang taon o hindi kaya ng isang termino. Naku, matakot kayo mga DDS. Kapag ka nag-umpisa yung mga sumisigaw, no? Baka yung mag-umpisa, si Bongbong Marcos, i-extend na. Nasaktan. Nasaktan, mahirap. Baka may bumili na DDS sa'yo. Ay, putik. Papatayin kami. Sandali, putang ina. Andito na yung mga DDS, nagbabanta na naman. Baka may bumili, maputik na yan, may bibili pa. Sandali, magtatago muna ako, delikado tayo. Meron nagbabanta, meron daw pambili yung mga DDS. Totokhangin pa, anak na putik naman talaga mga DDS. Ibang klase talaga kayo. Ano? Wala na ba kayo ibang alam kundi baka patayin ka namin? Baka itokhang ka namin? Di na uso yan, pre. No, yung mga ganyan, kapwa nyo na lang DDS, ang nauuto nyo dyan sa mga ganyan. Di ba, Lolo Yul, Miami? Wala na yung ganyan, hindi na uso yan. Di ba? Sa tingin nyo ba, hayaan ko yung sarili ko na matukhang-tukhang ninyo. Tingin nyo ba pag nagkasalubong tayo sa Pilipinas, ako mag-isa lalakad? Ay, hindi, syempre. Kahit pa paano naman, 5, 6, 7 na bodyguard. May lumapit lang na DDS. Sabi ko, kutusan mo yan. Tapos ngangal-ngal. Tsaka kayo, kayo mga DDS, no? Kapag mag-isa lang kayo, wala kayo, tunganga lang kayo, ganun nakayukayok lang kayo. Nakayuko lang, ganun Pero kapag kayong madami, tapos yung mga keyboard warriors, yung nandiyan, diyan matatapa. Di naman ako nakikita nito. Teddy bear nga yung yung picture ko, di ba? Ganyan lang. Matapang ako. Pero kapag ka nakasalubong mo yan, wala yan, ganyan lang yan. Opo. Mga DDS, Diyos ko po, Lord. Ay, nako. Wala na bang ibang sasabihin kung hindi pagbabanta? No? Handa, lagot na kayo. Yari na kayo sa 2028. Maganda na kayo. Saan kayo magtatago sa 2028? Akala mo na ilusot na yung impeachment ng Vice Presidente. No? Akala mo na ilusot na nila yung impeachment ng Vice Presidente.